Alam mo, napakahalaga niyang consultation na yan, Sis Luz eh. Dahil hindi naiiwan ng kapatid na nagtatagal yung kanilang mga isipin, di ba? It's a kind of relief for members who are trying to live righteously in the gospel. Di ba? Opo, opo. Napakarami po nilang naitatanong, lahat ng aspeto ay naitatanong po nila pati sa health, tapos spiritual, pati yung mga, minsan nga lang po, may mga ibang hindi. Tita, ano na ba kung Opo. saan napunta yung aeroplano ng Malaysian Airlines, Sis Luz? Wala pa po eh. Saan po ba? Na hinold up daw, sabi ni Daddy eh. Hold up po pala. Alam mo, Sis Luz, nung minsan, pasakay kami sa aeroplano. Opo. No? Opo. Nakasakay na kami. Merong tawag dito, may problema raw yung aeroplano. Nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako. Sabi ko. Kasi kasama yung apo ko, si John. May problema yung aeroplano. Kasama ko yung apo ko, umiiyak siya. Sabi ko, patawarin mo po ako, Panginoon. Ayaw na kaming palabasin eh. Sandali lang daw, i-repair yung diferensya. Nakuha ko, ayoko. Kasama ko yung apo ko eh. Nagpaalam kami, lumabas kami sa aeroplano, pito kami. Walang hagdan yung aeroplano, nilagyan nila. Napilitan sila. Mababaliwala na ika yung ticket nyo. Pupunta kami kasi noon sa isang Bible exposition. Sabi ko, hindi bali na, kaysa makipagsapalaran ako kasama ko yung apo ko. Bumaba kami sa aeroplano. Mahirap kasi sumakay sa aeroplano. Lalo na pagka ang mga kasama mong pasahero, may mga balbas na mahahaba at saka iba ang amoy. Naku, nakakatakot sa aeroplano yung mga ganun eh. Alam mo kung taga saan galing eh, no? Opo. Alam mo ba yun, Sis Luz? May ideya lang po ako na yung mga balbasarado, tapos mababaho, ganun. Mahirap na yun. Kaya pagka ganun ng mga titingin-tingin ko eh. Kasi baka ang kasabay mo eh. Ayan no, ito yung sabi ng mga Malaysian officials. Ayan. Official Malaysian investigators conclude missing airliner hijacked. Na-hijack. Napakapanganib sa ating panahon. May mga tao ngayon na ang religious orientation, papatay nila kahit hindi nila kaaway. At tuwa na lang silang pumatay dahil akala nila naglilingkod sila sa Diyos sa kanilang pagpatay. Merong ganung thinking ng mga tao. Pinagpauna ng ni Kristo yan eh. Sa 16:2 ng Juan. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Merong ganun eh. Akala merong mga tao ang orientation pag pumapatay sila, naglilingkod sila sa Diyos. Sa Pinas, merong ganyan. Di ba natatandaan yung kay Manolo Pabis nung araw, may pumunta ro na iglesia iglesia ng demonyo, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Ang sabi, nakahanda raw silang mamatay at pumatay dahil sa sugo. Akala siguro matatakot ko noon eh, kaya pinapunta yun doon. Tinatakot kami. Sabi ni Manolo sa akin, tara Eli sa labas. Mga kasama namin sila Tabunyar, natatakot sa labas. Tara tayo sa labas, doon kami kumakain lugaw sa labas ng gate ng GMA.
Kasama kaya doon di ba, Sis Luz? Opo, nadadala po kayo ng jeep noon, tapos nagluluto po kayo doon mismo sa tabi ng gate o ng bakod ng GMA at pinapakain po ninyo ng lugaw at lumpia yung lahat ng mga panelist ni Manolo Pabis doon. Hindi naman kami natatakot na hagisan kami ng bomba doon dahil pero ngayon talagang merong mga tao ngayon. Diyan sa Pinas, diyan sa atin may mga ganyan. Akala nila pag pinatay ka nila, naglilingkod sila sa Diyos. Yun ang pinagpaunan ng Panginoong Jesus. Kaya delikado yung mga ano na yan. Kaya kung kayo, alam mo kung ako lang may kapangyarihan sa mundo. Ang bawat isang lahi, pag alam mo na yung lahi na yun suicide, sumakay sila sa eroplano nila, huwag kang makikisakay sa eroplano. Delikado. Sis Luz, no? Opo, Eli. Marami po talagang ganyan ngayon. Mga terorista ang dating nila na may merwisyo. Natupad pa rin yung gusto Yun, ng Sis Diyos. Luz, Opo. yung biyahe natin sa barko papunta sa Davao, nakaka-enjoy kasi, nakaka-relax, masarap ang hangin sa dagat, ano? Opo. Nakaka-relax, lalo na pagka nakikialam na si Milan dun sa mga combo-combo, ano? Opo. Pagka si Milan sumama na dun sa umaawit sa barko, parang naliligayahan ako marinig na si Milan umaawit. At mas maganda boses niya kasi dun sa mga kumakanta sa barko, na maligaya ako ron, nagbiyahe. Si kapatid na Milan, taga Bicol po yun. Puro hindi ko kamag-anak. Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Silang nakakaalam ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa iglesia. MCGI, walang iba. Ngunit kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. MCGI, walang iba.
MCGI, walang iba.